na may mga puwersa sa kalikasan na hindi kayang supili ng tao. Bali mga idol, ito ay nag-trending o nag-viral na itong video na ito. Kung totoo nga bang may halimaw talaga sa ilalim ng dagat. So ayun mga idol, isang magandang gabi na naman nga sa atin at panibagong gabi naman ng mga kakaiba at hindi mga pangkaraniwang mga video. Bali mga idol, kung gusto niyo pala ng mga ganitong klase mga content ay please subscribe to our channel para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos. Yung bago natin papanoorin mga idol, ito, yung dapat mong malaman ang halimaw sa ilalim ng dagat. Panoorin natin mga idol. Balik natin sa simula. Mga kababayan, nitong nakaraang araw ay nag-viral po ang larawan na ito. Kung saan makikita po natin dyan sa mapa ang tila ba isang napakalaking ulo ng ahas. Marami po ang naniniwala at nagbigay ng kuro-kuro na maaaring eto ang Leviathan na sinasabi sa Biblia. Totoo nga bang nag-e-exist ang nilalang na ito? Alam niyo po ba na bago pa man tayo natutong maglayag sa dagat, may mga kwento na ng isang halimaw na nakatira sa ilalim ng karagatan, isang nilalang na sinasabing, Bali mga idol, kung ano pala yung mga reaction o yung mga ideya ninyo, gamitin nyo lang yung comment section natin para mapag-usapan natin at para makita yan ang viewers natin at mabasa rin nila. kayang lamunin ang mga barko. So napakalaki po nito. Kayang durugin ang mga bundok at pagalitin ang karagatan sa isang iglap lamang. Siya ang Leviathan, ang halimaw na mula pa sa pinakamatandang panahon ng sangkatauhan. Ang pangalan niyang Leviathan ay galing po sa salitang Hebreo na Leviathan, na ang ibig sabihin ay gumugulong o kumukuyog. Unang lumitaw ang Leviathan sa aklat ni Job sa Biblia, kung saan inilarawan ito bilang isang dambuhalang nilalang ng dagat na nilikha mismo ng Diyos. Yun yung halimaw na yun mga idol ay nasa Biblia din pala. Hindi para manira kundi upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sabi sa Job 41, sino ang makakahuli sa Leviathan gamit ang isang kawit? Sino ang makakapigil sa kanyang bibig? Sa tanong na iyon, tila ipinapahiwatig ng kasulatan na may mga puwersa sa kalikasan na hindi kayang supili ng tao. At ang Leviathan ay isa sa mga malalakas na puwersang ito. Hanggang ngayon, nananatili pa ring misteryo ang Leviathan. Totoo ba siyang halimaw o simbolo lamang ng puwersang hindi natin lubos na mauunawaan? Habang lumilipas ang mga siglo, ang Leviathan ay nagbago ng anyo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Mesopotamia, may nilalang na tinatawag na Tiamat, isang diyosang dagat na may katawan ng dragon, ina ng lahat ng halimaw ayon sa kanilang paniniwala. At ayon sa alamat, naglaban siya sa Diyos na si Marduk at nang matalo ang kanyang katawan, Parang yung mga napapanood natin ng mga adventure movies, ano? ang naging daigdig na ating tinatapakan ngayon. Sa Greece, naging kapareho niya si Cetus, ang Parang fiction story lang siya, no? halimaw na muntik nang lamunin si Andromeda bago ito iligtas ni Perseus. Sa mga alamat ng Norse, mayroon po silang tinatawag na Hormogander. I don't know if I pronounce it right. Ang Midgard serpent, anak ni Loki, na sinasabing nakagapos sa buong mundo. At kapag gumalaw, magdudulot ito ng katapusan ng daigdig, na Ragnarok kung tawagin sa Norse mythology. Sa Japan naman, mayroon silang tinatawag na Namazu, ang dambuhalang hito na kapag kumikilos sa ilalim ng lupa, lumilindol ang kanilang buong bansa. Mapapansin natin na iisa ang tema ng lahat ng mga paniniwalang ito. May nilalang sa ilalim ng dagat na kumakatawan sa kaguluhan at puot ng kalikasan. Sa bawat kultura, may bersyon ng halimaw na kayang baguhin ang takbo ng mundo sa isang iglap, at doon nananatiling buhay ang diwa ng Leviathan.
Ngunit sa paniniwala o pananampalataya ng mga Kristiyano at Hudyo, may mas malalim na kahulugan ang Leviathan. Hindi siya basta-basta halimaw lamang. Siya ay simbolo ng kasamaan at kaguluhan, ang nilalang na lilipulin ng Diyos sa mga huling araw. Ayon sa aklat ni Isaiah, darating ang panahon na tatagain ng Diyos ang Leviathan, ang ahas na umiikot sa ilalim ng dagat. Para sa ilang mga tao, ito ay metapora ng demonyo, isang puwersa na kumakalaban sa kabutihan. Pero may ibang pananaw rin ang mga teologo. Para sa kanila, ang Leviathan ay hindi literal na halimaw, kundi sagisag ng takot, kasakiman at galit ng tao, mga bagay na kayang lamunin ang ating pagkatao. Sa ganitong pananaw, ang laban sa Leviathan ay hindi laban sa labas, kundi laban sa loob, laban sa mga halimaw sa ating kalooban. Ngayon, tignan natin kung paano ito nauugnay sa paniniwala ng mga Pinoy. Bago pa dumating ang mga Espanyol, marami na tayong alamat tungkol sa mga Bawat bansa may mga ganitong mga usapin. Iba-iba nga lang yung pangalan at pinagmulan, di ba? Sa Pilipinas, ito yon yung Leviathan. nilalang sa ilalim ng dagat. Isa na rito ang Bakunawa, isang dambuhalang ahas na nakatira sa ilalim ng karagatan, hindi kaya sa ilalim ng mga ilog. Ayon sa mga alamat ng Bisaya, tuwing kakainin ng Bakunawa ang buwan, nagkakaroon raw ng eclipse. Para bang ang Bakunawa ay bersyon ng Leviathan, isang halimaw na sumisimbolo sa hindi maipaliwanag na lakas ng kalikasan. So itong kwento po patungkol sa Bakunawa ay matagal ko nang naririnig. Naririnig ko na rin yan mula yung bata ako, yung Bakunawa. Bilang ako ay isang Bisaya. So narinig ko po ito na ikwinento mula sa aking mga lolo at lola, at sinasabi nila na ikwinento rin daw ito ng kanilang mga lolo at lola. So ito po ay kwento mula pa sa ating mga ninuno. At hindi lamang po sa mga Bisaya ang kwentong ito, matatagpuan rin ito sa Mindanao. So bilang ako po ay taga Mindanao, narinig ko na rin ang kwento patungkol sa isang halimaw na nakatira di umano doon sa Lake Lanao. Ang Lake Lanao po ay matatagpuan sa may bandang Marawi. So, pinaniniwalaan ng iilan na mayroong nakatira doong isang tila ba Leviathan or napakalaking ahas. Pagdating naman po sa Siquijor, mayroon silang tinatawag na dagat na nagdadalaga, kung saan naniniwala sila na mayroong isang nilalang na gumagalaw sa ilalim ng tubig na nagdudulot ng malaking alon. Ayon po sa ilang mga nakapunta na sa Siquijor, naranasan daw po nila ang napakalakas na alon sa isang bahagi ng karagatan papunta sa Siquijor. At lagi daw po itong nangyayari, kumbaga normal na ito kapag ikaw ay pumupunta sa Siquijor. At ang paniniwala nga po ng iilan, ito ay isang malaking nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat. Sa ganitong paraan, makikita po natin na mula pa noong unang panahon, ang mga Pinoy ay naniniwala na sa isang malaking nilalang sa ilalim ng ating karagatan. May malalim na paggalang tayo at takot sa dagat dahil naniniwala tayo na mayroong isang malaking nilalang doon, at hindi lamang ito ang kwento na naisalaysay ko. Marami pang mga testimonya na nakita ang mga tao noong unang panahon tungkol sa isang ahas sa ilalim ng dagat or tungkol sa isang malaking nilalang sa ilalim ng dagat. Para bang may puwersa na hindi dapat gambalain sa ilalim ng ating karagatan. Ito na nga ba ang Leviathan na sinasabi sa Biblia? Pero ang malaking katanungan po ngayon, mayroon bang mga ebidensya na nagpapatunay na totoong nag-e-exist ang Leviathan? Oo, ayun talaga, kailangan may mga patunay. Kasi maraming tao talaga yung mga nanindigan sa kasabihang to see is to believe. Maraming kwento sa kasaysayan ang nagsasabing nakita raw ang Leviathan o ang katulad nito. Noong 1555, isang mandaragat mula sa Denmark ang nagkwento sa kanyang logbook tungkol sa isang nilalang na singhaba ng 7 barko. Imagine niyo po kung gaano kahaba ito at gaano kalaki, na may buntot na parang buhawi. Noong 1848 naman, may ulat mula sa Royal Navy ng Britain tungkol sa isang
dagat na halimaw na lumitaw malapit sa Cape of Good Hope. Sa modernong panahon, ilang mangingisda sa Pacific Ocean ang nagsasabing nakakita sila ng malalaking anino sa ilalim ng dagat na hindi maipaliwanag kahit ng sonar. Dito sa Pilipinas, may mga kwento rin mula sa Palawan at Surigao ng mga dagat na biglang umuugong o kumukulo bago ang lindol na para bang may gumagalaw sa kailaliman. Para sa mga scientist, normal lamang iyon ang paggalaw ng tectonic plates o seafloor movement. Ganyan naman talaga kasi kapag may lindol, di ba mga idol? Parang tubig lang yan sa batya o sa planggana. Tapos ialog mo, nakakagawa siya ng alon, di ba? Pero para sa mga lokal na mangingisda, baka raw iyon ang halimaw ng dagat na matagal nang natutulog. Sa kanilang paningin, ang Leviathan ay hindi lamang alamat. Ito ay pahiwatig ng kalikasan na bumaba likwas. Kung iisipin po, halos 80% ng karagatan ng mundo ay hindi pa rin napapasok o natutuklasan ng tao. Imagine po ha, 80%. Sobrang laki at sobrang lawak pa po nun. Ang mga submarine at sonar mapping ay nakakakita pa lang ng iilang bahagi at karamihan ng kailaliman ay nananatiling misteryo. Kung ganon, posible ba talagang may nilalang na tulad ng Leviathan na hindi pa natin nakikita? Maaring totoo, maaring katang-isip lamang, or maaring ito ay simbolo lamang na sinasabi ng Biblia. Ngunit, ang katotohanan, ang Leviathan ay kumakatawan sa mga puwersang hindi natin kontrolado. Parehong pisikal at espiritual. Maaring hindi na ito halimaw na ahas, kundi mismong dagat na ating pinagsasamantalahan. Habang patuloy tayong nagmimina, nagtatapo ng basura at sinisira ang karagatan, baka tayo mismo ang gumigising sa halimaw. At kung sakaling bumalik siya, baka hindi ito halimaw na makikita mo, kundi dagat na naghihigante sa pamamagitan ng bagyo, tsunami, or pagguho ng baybayin. Sa huli, ang Leviathan ay higit pa sa isang alamat. Isa itong paalala ng ating maliit na lugar sa gitna ng napakalawak na karagatan. Ang dagat ay tahimik hanggang sa ito'y magising. Pwede ring sumisimbolo itong Leviathan pala sa gante ng kalikasan, di ba? At kapag gumalaw na ang Leviathan, hindi nga lang siya literal na talagang halimaw. Talagang ginawa siya ng kalikasan. In the form ng tsunami, ganyan. Walang makakapigil. Kaya't ang tanong ngayon ay hindi kung totoo ba siya, kundi kung handa ba tayong harapin ang galit ng kailaliman. Galit na bunga rin ng ating sariling kasalanan sa kalikasan at kapabayaan. Pero kung ikaw po ang tatanungin, kababayan, naniniwala ka bang nag-e-exist ang Leviathan? Please comment your opinion below. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Krisyanong usapin, patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po. So mga idol, dyan natatapos yung video natin. Bali, subscribe kayo kung gusto nyo pa maihatid sa inyo na tuloy-tuloy yung mga kakaiba at mga hindi pangkaraniwang mga video.